Grabe na ito paglungod. So ako kasawa pa yung isulti na ko. So sa pre-over siguro mo nang nakagraduate ko, nakahuman ko sa eskwela. At hindi lang ka na. Grabe yun ka powerful ang prayer ng Panginoon. Natandog yun ko kadugayan. So, napasunod ko niya sa Singles for Christ. And sa kong pagka-Singles for Christ, at first, hindi pa kayo siya lulot sa kong heart. Kay nakadali sa illegal ang community niya, sa kagayan ako ng trabaho. So pagkabot sa kagayan, mabalik ako ang mga binuhatay, ang mga bisyo. Pero kapalo ko na hinay-hinay na hikap ni Lord ang akong heart. And niabot yun ang time na di-decide ko mamunta akong trabaho sa Cagayan. O dali na lang ko makita akong trabaho sa illegal. And dito ko na ako na-realize that only God can feel the emptiness na akong nabati that time. So God called me, God changed me and called me to serve Him. So, matuog yung ko ang mga igsoon, ang kapaguhan sa tao, dili kita mismo makapabago, kundi pangayoon na to ang grasya sa kapaguhan. Kung gusto na kapago, pangayoon na to ang grasya sa kapaguhan. Kaya dili manggit na to, kung kita-kita na, dili na to kaya. So, pangayoon na to na ang grasya. So, nag-serve ko nag-focus ako sa service na Singles for Christ, wala naging ko kasulay o laylo. Tuloy-tuloy na nila ako ang serve. Anton na yung leader, na provincial leader. So, sa kong pag-serve, na grabe na akong kadasig, nag-pray ko na, Lord, kailangan ko a partner to serve you. So, dito niya i-reveal si Sister Wife Bess sa mga regional conference sa Tango, sa Singles for Christ. Dito may nag-ila, dito muna ko siya first nakita, and wala ko palungan, kauban din yung chapter. Kaya gikan mo lang siya sa hingoon na SFC, pero nakailigan na lang siya. Dito siya na trabaho, dito siya na dedicate. Kaya pagkabot ko sa iligan, nagtrabaho sa dali, nagpa-adapt siya sa mga chapter. And first na kung kita niya mga isuon, hayag ko yung kaya kung pananaw niya. No? Na gabigin ka maayo ang Ginoo. Okay? Pag gikan sa mga activity sa chapter, pagpauli, pariha din may sakyan. No? Mura. May tumigay ba? Kay siya, tubol, ako, paraas. So, kuya doon implemente o pauli. So, mura. Nagiging pa ba? No? Nagiging destiny. No? Destiny. So, pila istorya, pinagi sa prayers, discarding pina Jericho Rosales, mga Robin Padilla na diskarte, nakuha, ginago, ang matamis na oo, this is this. So, naging kami, hanggang 2011. So, na-answer na ako prayer, no? Nananakoy, makuyo sa pagservisyo sa Ginoo. So, kani siya, muna yung mga pictures sa mga conference sa Singles for Christ o mga activities. And nila istorya, pinagi po sa mga discernment, matapang o prayers sa mga kauban sa community. Nag-decide again na magpakasal ato January 9, 2016. And ipaso po na si Sister White na pure managsuhol. And gitabangan ko sa Ginoo na wala ako mga bisyo, wala na rin ako mga bisyo sa anak at tayo
na perfect, no? Ang kanilang marriage, nakagin na yung mga kanunay challenges sa tuwang married life. But we are still happy to serve the community of Couples for Christ. And we are currently chapter head of Palao Pugaan chapter. Atong pagpapa ng Ginoo. So, padayon to, no? Repentance only becomes complete after totally turning away from evil and accepting Jesus as Lord. No? Mahimong kumplito ang imong pag-repent kung biyaan na ito imong mga wrongdoings o dawato nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi. And sa repentance, kinahanglan ko siya o faith para mulahotay ka. Kinahanglan yun ang faith. Hindi siya pwede magbulag, no? Ang repentance and faith. Kaya kung mag-repent na ka, wala kay pagtuo, kaya siguro mabalik magyapon ka, sinuha, ginuhatan. Kung naako kay pagtuo, kung wala ko ka sa buhat, so dili ragyapon ka, mabago. Dili ragyapon ka, mausap. So, inseparable din sila. No? Dili din sila pwede magbulag ang repentance and faith. So, sa manila ang faith, mga itso. In Hebrews 11, verse 1, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Kaya bitaw, confident ka na mahitabo siya, matuman siya, nga confidence. Bahala, wala natakabalo sa kasiguruhan, no? Wala yung kasiguruhan, pero nakay confidence na mahitabo siya o matuman din siya. So, muna yung isa sa example sa faith. And it is a grace from God. Grasya sa Ginoo. Gasa gikan sa Ginoo. Dili isa kabutan na atong maangkon o makuha tinagi sa itong kaugalingon. So, dili siya basta-basta na makuha, no, sa itong kaugalingon ng faith. Kinahanglan siya pangayoon, ang gift of faith. Mamanang gift of faith kaya ato pangayoon. Ikaduha, ang katulad na rin, believe in the gospel, pagtuo sa Ebanghelyo. Pagtuo sa mensahero na si Jesus o sa mga mensahe na gidala niya. Pagtuo diha sa itong kasing-kasing na siya ni Andy aron mahimo na ato manluluwas. Dili lang sa mahuna, kundi kinasing-kasing yun na pagtuo na siya ang ato manluluwas. Because if we have faith that Jesus has died for us, we sin less and less. Amen? And a personal act and decision. In Revelation 3 verse 20, ang gingon diri na noktok si Jesus Christ sa tuwang kasing-kasing. Kung
pilihan kuno nato siya, makigsalo siya sa tuwa o sa tuwa pamilya. Mo nang giikuan sa Revelation. And kinahanglan mohimo kita sa atong kaugalingon nga desisyon kung ablihan ang atong portahan para kay Jesus. Ang pagpasulod kay Jesus sa atong kinabuhi mao ang gikinahanglan aron madawat nato ang tanan isa sa Jesus. No? Dami ka kay paminaw kung dawaton na ginato ang Ginoo sa atong kinabuhi, madawat nato tanan nga gi-promise. No? Madawat nato. Dili yun na mamakap atong Ginoo. So, moto ang faith is a grace from God, believe in the gospel, personal act, and decision. So, kinsa ang pinaka best example ng faith mga igsoon? Kinsa yung idea? Kinsa? Dili si Jesus. Si Mama Mary. Siya ang pinaka-best example sa faith ng Igsoon. Kay katong gibisit siya sa Angel Gabriel, di ba gignan siya na maburos daw siya? Pero para kay Mama Mary, imposible. Kay wala si Bana. Virgin pa siya. Ikaduha, problema ang iyang atubangan. Kay sa ilang time kanina to, kung maburos ka na wala kay Bana, i-condemn ka sa mga tao. Imuon ka nila, i-judge din ka. Ignon din ka nga, salud ka, malas ka, pawa din sa mga lugar. So, problema yun ang iyang atubangon, no? Kung maburos siya. Pero tungkol sa iyang faith, kung sa iyang gingon, Lord, let it be done to me according to your word. So wala siya na hadlok ng Igsoon kung sa'y may tabo siya. Because siya akong pagsalig sa tuwang Ginoo. Moto nga, niabot kayo si Joseph, ganimo niya, Bana, o itastar ang tanan sa iyang pagpanganak. Wala din siya pasaktiin sa Ginoo. So, sa itong kinabuhi mga Igsoon, ang tanan ng mga panghitabo sa itong kinabuhi, maana ang may problema or wala. Kung ato lagi ng isalig o i-offer tanan sa Ginoo, mauna na ang gift of faith. Ang tanan ng mga panghitabo sa itong kinabuhi, maana ang may problema or wala, kung ato lagi ng isalig tanan sa Ginoo, mauna na ang gift of faith. Klaro? Okay. So, consequences of repentance and faith. Kung magrepenta, kung natay pagtuo sa Ginoo, a promise of forgiveness and eternal life. Napasaylo, tanan atong mga sala o maka-experience ta sa eternal life. Okay? And freedom from fear of death. Wala man siguro ganahan na rin na kuwaon rin so, no? Ano siguro sa kuwaon rin, no? Ano siguro ganang dili pa gusto, no? Pero, patod pa sa pare, no? Kung naanap tayo repentance and faith, ready ka daw tayo kuwaon. Okay? Napasaylo naman atong mga sala. No, ato namang napasaylo o nala ang Ginoo sa tuwang kinabuhi. Munang dili na daw taanay mahadlok sa kamatayon. Okay? And the call of repentance and faith 2,000 years ago pa rin ang panawagan sa repentance and faith. The same for us today, no? Ang pagtawag sa repentance and faith
And accept the challenge na kanang ito itong old bad habits. Pulihan na ito o new good habits. For example, every Sunday, imbis na ka sa kalo, kanang mga biya-biya, bulangan, no? Naan ka sa simbahan. So, yung yung mga changes, no? Or kada magabini, imbis na mag-cellphone ka, magtanaw Netflix, nalakay, prayer time. Ngayon nga nga mga example, no? Nga nga mga changes, mga example. And experience the peace, joy, and power of the Lord in our lives. Try that mga example. No? Try ang challenge. Amen? So, karon na po ipatanaw sa inyo ang video. O karinig ko na yung mas gwapo ko ito. Alam ko, mas gwapo ko ito na sound background. So, parehan nga po itong sound, no? Itong i-relate sa kaning bata. Ang title na rin may song, With Him, I Am Safe. Niluhod siya. Nagampo siya. May song. Lord, my parents died on the front. I have nowhere to go. I don't know any of our relatives. I am afraid to be alone. Pero, Lord, please protect me. Pero naigo, iyapon siya sa bato. Ang nagsuot. Lord, ano man, nagsunod mo sa imo, nakampo mo sa imo, ha? Anong ipahitabo magyapon dito sa tuwa? You're always like this. You're just making the situation even worse every time I ask for help. You're having fun seeing your people suffer. So, tingala siya mga igsoon, nanay bato o nilahos. Ngayon, pagtangon niya sa bato, ay dugo. Ano naman yung dugo? Wala man yung nakaligo sa kuwa. Kinsa kay naligo ay. Kita niya ang Ginoo pagtalikod. I'm sorry.
ko. So, ah, mga igsoon, wala gilita pasagda eh. Dili gilita pasagdaan sa Ginoo. Every time na ay mga trahedya, mga mahitabo na di maayo sa itong kinabuhi. Naagili sa kanunay, higa panilipod sa tuwa. Usahay, ma-blame na to, questiono na to, tulad natin na gila yung paningkamot, anong nga problema para maprotektahan ta. So, kanunay na siya, kauban ka na to. Dili yung taniya pasadaan. Basta maayo na ta, pag-ampo na ta kaniya, ngayon ang protection, naagilay na siya, dili na siya mawala. Bisang pag-usap ang ako na problema, mga igsoon. And every time na you feel burdened, kaya sad, down kay ka, always listen itong kanta na lift up your hands. Kakuan man ang kanta na lift up your hands. Matthew 5 na siya na verse. Di, kuan lang sa kanta. So, kung mag-feel ka rin na, ka-problema ka, ato lang ng kantahod para maka-comfort ka mga iso. So, ganito, chorus sa lift up your hands. Kantahod na ito mga iso. Okay, 1, 2, 3, go. And he said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all you are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Matandog niya po ka lang sa every time makanta ko. Sorry. Emosyonal ako karon. Ready na daw? So karon mga igsoon, ako'y gamay na activity. Gamay lang. Okay pa ang activity? Sige. Sige, diyan sa papel, pwede ninyo isulat katubig ang mga wrongdoings na inyong isurrender.
ninyo na dili na balikan. Ito ang mga wrongdoings. Isulat ninyo. So, tagatawag tayo, no? While we're playing ang song. Sige. Itong, dili na ninyo gusto balikan na wrongdoings.